Mulap mo to. Ibang taglatag kasi. Yes, na lalo na. Uy, kumandi naman. Pangadyo ba ito nila? Uy. Kamaturan sa iri kini nga programa nahimugso aron mapalalog ang kahimtang o hulagway sa atong mahal nga Surigao o masayran sa katawhan ang tinuod nga mga panghitabo. Kini mahimong sukdanan sa umaabot nga mga panahon aron magiyahan ang katawhan sa saktong padulnan aron magkaot ang hiniusang kalambuan ug adunay seryoso ug tinuuray nga pagserbisyo sa atong mga opisyales. Mabati matag alas 8 hangtod alas 9 sa buntag sa adlaw Sabado. Og kini gidumala sa usa ka real estate practitioner nga si Jamar Dilapa Gabino nga usa ka lumad nga Surigaonon. Kamatuoran sa iri. This land is mine. You gave this land to me. Para dyan nabuntag sa tanan ng mga Surigaonon labi na din sa dakbayan sa Surigao o sa Mindan, Surigao del Norte o usab sa Pulo sa Siargao o Bukas Grande o usab sa atong silingan ng mga probinsya na mao ang Surigao del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Province, Samar o Liti. Maradaw na buntag Dijo Horot, ani ana usab ang inyong igsoon Jimar Piral Dilapa Gabino, makikiban sa inyo suyod sa isa ka oras. Nagsugod kita alas 8:15, matapos kita alas 9:15. Na mga kaigsunan, ang ato panahon medyo mangit-ngit, pero para sa ako presko, presko karadaw kay og mabugnaw ang ato panahon og sigurado ako na nila nangatuyog pa. Nangatuyog pa kay gana gadod ikatuyog, pero tungod sa kamaturan sayri mapugos sila sa pagpaminaw og pagmata mga kaigsunan. Now, una sa tanan na nato MAIP in Medical Assistance for Indigent Program, pero ang tinuuray gadyon inisida na meaning mao ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. So, kung diretsohon, indigent gadyon mga kaigsunan. So, kini na programa mga kaigsunan, gipadayon kini na nato panggoberno tungod kay tagkinahanglan gadyon na ang mga katawhan
ang makakatawhan, makabenepisyo sa maong programa, labi na kadtong mga kabus nato na igsuon, no? Labi na dinhi sa lalawigan sa Surigao del Norte, no? Kadtong dunay gibati, kadto alamang medyo si Juji Tarpin, kung mukadto kamo sa opisina ni Congresswoman Badet Season Barbers, katuan medyo si Madam Lisa Laparan Monteros na mao'y mag-abi-abi kaninyo, o sa opisina sab ni Governor Lyndon Barbers, kato alamang medyo si Madam Risa Batuhan na andam gadod mag-alagad sa inyo para makaabil ka mo ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. So, danton mga kabos, mga kaigsunan. Now, sa milabay na simana, kuman na simana, November 10, November 10 hangtod sa 14, ang opisina ni Gobernador, ni Congressman Bernadette Season Barbers, adunay gialagaran na 103 ka mga pasyente. Og ang gigasto, 199,068 pesos and 30 centavos. Og sa opisina ni Governor Lyndon Barbers, ang gialagaran sa 60 ka mga pasyente og may gasto ng 111,707 og 5 centavos o 0.05 baday ni siya. Now, ang total na gialagaran na mga pasyente mikabat kini ng 163 katawo og migasto ang duha ka opisina ng 310,775 kuhaon ra ka nato in point 35 centavo. Now, kadtong mga igsuon nato na dunay gibati sa lawas, kinahanglan maginahinay na kamo pagkadto sa Caraga Regional Hospital para adunay idyo taglaw pa laboratory na libre pinaagi sa MAIP o dili ba consultation o libre na tambal mga kaigsunan andam ang ato Provincial Health Office ubos sa liderato ni Madam ani Doktora Makinano mga kaigsunan Maria Isabel Makinano Bertolfo. So andam siya motabang para sa ato mga igsoon na mga lumulupyo sa Surigao del Norte. Regardless kung uno ka na political affiliation, basta ang importante mukadto ra ka lamang sa ida opisina, mangadyo ka dito ng tambay, hatagan ka basta dunay imo prescription gikan sa doktor mga kaigsunan para sa paglikay ng grabe na sakit na maigo sa imo lawas. So andam anato kapitulyo na mudawat sa mga pasyente na mga kabus mga kaigsunan kay para ilikay kamo kay ang health is wealth mga kaigsunan. So amo ini ang pinakadako gadod na gasa sa ato ng Ginoo na magbalagsik kita. Now, mukari kita sa mga kalambuan kuman sa dakbayan sa Surigao. Kuman aton building sa una na mga dunay mga tindahan karon panahon ni Mayor Alfonso Casura gibag-o man ininidya karon nagdumala si Mayor Paul Dumlao na nakaakit ini siya ng investor na diin aduna nay kitay KFC. Kay dugay-dugay na panahon ang Jollibee Greenwich sa ng McDo dinhi sa ato dakbayan sa Surigao apan karon adunay bag-o na investment pinaagi sa KFC isa ka kan-anan na taglaw pa American food ini siya pero manok gihapon mga kaigsunan ug uban pa na mga putahe. So naadiha sa building ini siya ng City Hall o ubos sa Surigao Doctor Clinic ba ini siya
nadiin at bang gajud sa Surigao Metro. Tapos doon ra Karadyaw sa City Hall nadiin kumanadlaw amoy ila opening ng KFC. So sigurado ako ubay-ubay na mga Surigao noon ano mukadto dito sa kananan sa KFC para dalhon nila ang ila pamilya para sa makatilaw sila ng bago na putahe. Bago na putahe, bago na mga style para sa makumparar ang mga services ng Jollibee, Greenwich, sanan ang McDo, kumandyaon ay KFC, mga kaigsunan, kini paningkamot ni Mayor Paul Dumlao na daoy madugang na negosyo dinhi sa dakbayan sa Surigao. Na mga kaigsunan, sa milabay na mga adlaw, ato tagisgutan, tagisgutan nato inin mga balay diha duol, duol at mismo na naa sa Kinabutan River, mga kaigsunan, ubos sa Friendship Bridge. Nagdugtong kini between Barangay San Juan sanan Barangay Sabang Tris. Ako nakita, mga kaigsunan, na ang mga balay diha sa dool sa Friendship Bridge na naa sa Kinabutan River, ako nakita na makahatag ini siya nan kalabad sa dakbayan sa Surigao tungod kay kung adunay bagyo na mahitabo, sigurado ako na mapagan ang mga katawhan diha na nagpuyo sa Kinabutan River. So ako awhagon si Mayor Paul Dumlao kay baga nagsugod naman siya sa paghatag ng notice ng demolition sa iban na mga balay dinhi sa dakbayan sa Surigao, labi na inin sa coastal na mga balay. Kay nakita gajud nato na inin ato problema sa evacuation ng mga katawhan, nagbalik-balik ra ini siya. Instead na inin ato gobyerno dili na makagasto sa pag-evacuate sa iba na mga katawhan, nahimo naman inuan ini ng taglaong pa amura permanente. Nahimo ng habit nato na kung jaoy bagyo, ang ato mga kapitan, mga opisyali sa barangay, permanente gajud mag-awhag sa ato igsuon. Labi na daw daplin sa suba ug dagat na pag-evacuate na kamo. Kuman mo gasto na sa banato gobyerno, kay lagi ang gobyerno may naghangyo kanila na mag-evacuate ug moadto sa evacuation center aron sila mahiladyo sa katalagman. So siyempre kay ang gobyerno may nagkuhan amoy sa magpakaon, mga kaigsunan. So I hope na hinahinayon na ini ni Mayor Paul Dumlao tungod kay nahibayo man kita na si Mayor Paul Dumlao isa ka civil engineer graduado sa UP. Nasayod siya kung unsay mahitabo kung adunay katalagman sama sa nahitabo way back in 2021 niadtong December 16 nadiin tagbagyo kita ng Typhoon Odette nadiin kaluoy sa Dios hapli ang tanan bayay madyaw gani kay gamay ray patay, mga kaigsunan. So nato ni doon na dili na madamage ang mga bayay. So far may ato naman makita na diha sa Sabang Tris adunay diha halapad na kalupaan na pwede mahimo ng isa ka barangay site para sa mga katawhan na nagbayay sa kilid sa dagat para dili na sila madelikado. So ako nakita na ang panlantaw ni Mayor Paul Dumlao para manggajod sa karadyawan ng mga Surigao no, bueno, adunay madiskaril gajod. Adunay madiskaril pero para man ini sa taglaong pa development ng Surigao del Norte para wayay mahibutang sa alanganin. Kaya kung pananglitan magpabilin daw sila, bubuswak naman daw suba di doon sa Kinabutan River, pasingod sa mga bayay, sigurado gajud ako, mga kaigsonan, kay inin ato
panahon ko man isahay wayay tubig pero adunay bubuswak na mga tubig kalitra lamang. So anato diha na ilikay nato anato mga kaigsunan pinaagi sa ato maabtik na architect diha sa building permit section labi na kan RT Dunji Emerald Sherda kay kanunay gadto dinhi sila nagmonitor sa mga katawhan na nagbalay na diin daon sa delikado na dapit mga kaigsunan. Kay kun dili sa magpakabana nato mga city official, malisod man sab. Malisod sab mga kaigsunan na dili sila magpakabana kay kinabuhi naman ang taglawong pa nakataya niini. So mas gana gadod plastaron na ini ni Mayor Paul Dumlao ikasikang term niya sa ija first term ubay-ubay man gadod ang ija nahatag na mga proyekto. I hope sab inin ato mga kaigsunan na mga Surigao nun, ang iban mga lumulupyo. I hope na masulbad inin na problema kay ang Badjaw na hinay-hinay naman pagsulbad na nabutangan gadod sila ng safety na lugar na naplastar sila. I hope sab inin iba nato na mga lumulupyo daplin sa dagat maplastar ni Mayor Paul Dumlao kay amoy pinakagana na sa panahon ng katalagman, mga bagyo kung unorakan, dili na kita magpabalis sa mga katawhan kay magasto. Gawas na magasto, arang kahasol. Arang kahasol sa matag pamilya na diin magbalis-balis sila o ang ila balay wayay tawo. So sigurado na ang ila mga butang mawasdak sab o dako na damage sa mga Surigao noon. So anato din na maplastar ni Mayor Paul Dumlao ang mga tao na nagpuyo sa coastal labi na din sa Kinabutan River especially down sa Friendship Bridge between Barangay San Juan and Sabang Tres na untana masulbad ni Mayor Paul Dumlao ang maong problema. So karong Lunes mga kaigsunan kung waya ko masadot November 17 ining tuiga ang ato Kapitolyo Serbisyo Caravan mokadto sa lungsod sa Tubod. Okay, ang ato dito si Madam Lani sa Kapitolyo nag-ingon man sa ato na adunay Kapitolyo Serbisyo Caravan karon November 17 sa Lunes kung waya ko masadot pero anak ko na ibawan, kuman Lunes, adunay Kapitolyo Serbisyo Caravan, kamo diha mga lumulupyo sa Tubod, sa lungsod sa Tubod, especially kan Mayor Guillermo Romarati, kanhi Congressman, preparado sila na adunay serbisyo na paghahimuon, labi na ang medical, legal, so agriculture na mga problema, ila ihatag kini sa Kapitolyo Serbisyo Caravan pinanguluhan ni Governor Lyndon Barbers. Na mga kaigsunan dito sa kauluhan gani nabati nato din sa Facebook bali testimony no kumpisal si Congressman Saldico na diin ija tag-implicate si BBM sanan si Martin Romualdez mga kaigsunan. So, inisida isa ka damaging. Damage sini, especially na sa dili madugay, kunya kung masabjo, adunay rally na paghahimuon ang iban na mga taglawang pa religion, mga tuyo baga nini sila ka religion, magrally sila, parte ng kahimtang na nato nasod. So kadaghanan ini ang mga opposition sa administration ni BBM mga kaigsunan. Pero ato anay tan-awon. Uno man ba ang confession o testimony? Dili masakita mo lang testimony kay istorya raman atong taglawong ni Congressman Saldico. Pinaagi sa isa ka Facebook, nakita nato si Congressman Saldico na nagsulti sida na ija tag-implicate si
BBM kalambikitan sa insertion mga kaigsunan, apil na si Martin Romualdez and can he Speaker of the House. Now, uno man nahitabo man inin insertion. So, ato anay klaruhon mga kaigsunan, kay ang pagpanday sa national budget, o gitawag ini siya na NIP, NIP, National Expenditures Program. Gitawag ini, tapos mahimo ini siya ng GAA o General Appropriation Act. Ang pagpanday ng budget ng Pilipinas, mga kaigsunan, mag-unaan ay sa executive body. Ang tanan mga agency, pananglitan, Department of Public Works. So, daoy ila mga programa na ipadaya dito sa Central Office, ang Central Office muhatag sa DBM na Department of Budget and Management, mga kaigsunan. So, tanan ini siya mga agencies. Appeal na ang judiciary, mga kaigsunan, o mga taglaong pa corporation ng gobyerno, magkuhan sila ng ila budget, tapos isuyod daon sa National Expenditures Program. Na diin, ang may katungod na magkulikta sa tanan agency. Tanan agency. Primero, ang mga department head, kuliktahon dyan mga provincial offices na mga ila tagpahigayon ng mga programa na doon ay corresponding budget, ila dyan i-accumulate, ila isubmit ng mga alangon na to mga congressional office. Panangitan sa DPWH, daon may first district o second district din sa Surigao del Norte, ang tanan na mga ila itarget na programa sa sunod tuig, ila daon ipadaya sa central office ng DPWH o Department of Public Works and Highways, o tapos kung consolidated na ang tibuok budget ng isa ka department, ila daon isubmit sa Department of Budget and Management, mga kaigsunan, o kini o manganlan ininan annual proposed budget or national expenditures program. So collective ini sila. Pagkahuman ipasa dito sa lower house, kay dinon man gadyon magsugod ang appropriation, mga kaigsunan. So nakita din mga kaigsunan na trabahoon daon ng lower house o mga congressman, pagkahuman kung makabot na nila, either ila i-decrease ang maong budget o i-maintain ra, pagkahuman ipasa dito sa Senate, mga kaigsunan, o kag Senate sa magpahigayon sab sila ng ila taglaong pa tagtuki-tuki sa maong National Expenditures Program. Pagkahuman na video dili magkasinabot, dili haom, dili taglaong pa ang Senate mula kitay na to 1 million ang ila na come up, tapos ang lower house na come up nila na 800,000 ra. So ini siya mukad to ini siya sa BICAM para plastaron, mga kaigsunan. Ang BICAM, ang natural flow gadyon ng BICAM, mga kaigsunan, ang muatin ang mag-cheer gadyon siya, supposed to be ang chairman sa appropriation sa Senate o sa lower house, mga kaigsunan. Puros mga chairman o mga member. Gagmay ra kan sila, amo ini siya ang small committee. So anahitabo, mga kaigsunan, na diin ang NIP, ang National Expenditures Program ng DPWH. Ang budget gadyon sa DPWH, mga kaigsunan, na diin tagpasa ng Department of Budget and Management no kantidad ini siya ng 898 billion kapisos. Ang NIP, ang National Expenditures Program, na tagpasa ng executive pinagi sa DBM no kantidad ini siya ng 898 billion. Ini siya na budget, mga kaigsunan,
sa Department of Public Works and Highways. Pag-abot sa lower house, mga kaigsunan, ila tagdikrisan, tag-ubusan nila og nahimo rakan ini ng 825 billion pesos. So sa ato pa, list ini sida ng 73.7 billion. No gamay ang budget sa DBM at DPWH sa dihang gipasa ini sida sa lower house under the leadership of Martin Romualdez, mga kaigsunan, o kinigikuhaan ng 73.7 billion. So, gipasa ang maong proposal, gipasa dito sa Senate o medyo waya magkasinabot ang lower house saran ang Senate kay lagi tag-ubusan man ng lower house, pinagi sa mga representative, gikuhaan man ng 73.7 billion, mao kini mga kaigsunan adunay bycam na nahitabo na diin adunay insertion. Paglugwa sa bycam, mga kaigsunan, ang resulta ni kabat na inisida ng 1.13 billion, mga kaigsunan. So, no increase sida, instead na ubusan, no increase inisida pag-abot sa bycam ng 289 billion ka pesos. So, an insertion, mga kaigsunan, ni kabat sa 289 billion ka pesos pinagi sa bycam. Now, kung ato tanawon, mga kaigsunan, kay lagi si Saldico nuingon man na may mandot kono ng presidente na mag-insert, pero may buyong ka, mga kaigsunan. Kay Sanip, diyan tangano na National Expenditures Program, kung gusto ng presidente na magpadako ng IJA budget, pinaagi sa DBM o pinaagi sa IJA agency, sa Office of the President or iba na mga department, o gisuyod nila sa NEP, sa National Expenditures Program. Uno pa man mo insert pa man ang presidente. Pero kung ato tanawon, mga kaigsunan, ang nakabenepisyo sa mga insertion, mga congressman, mga senador, ang nahitabo na mga insertion, dili kon ang presidente. Ang sayara ng presidente, uno man na ang total insertion ya man ija, although may ija tag bito na mga unnecessary na mga programa, pero ya gadyon matutal nija pagka bito. Naka-insert gadyon sila no abot ng 289 billion ka pesos. Matod pa ni Chis sa Senate, kung ako masadok, 134 billion ka pesos. So, kung ato tanawon, mga kaigsunan, ang tagsulti ni Congressman, former Congressman, kay former naman siya, former Congressman Saldico, medyo kung sa korte, dili, wayay legal standing siya, tungod kay heresy. Waya ganyan niya madirekta, maistorya ang presidente. Sanan, waya ija collaborating evidence na diin pagpamatuod na ang mastermind sa mga insertion, ang presidente na si BBM. So, malisod man ka, mga kaigsunan, na magsulti ra ka, magsulti ka, pagkauman, wayay imo mga collaboration na mga ebidensya or testimony ng mga adunay personal knowledge sa nahitabo, dili jaon taglawang padawaton ng korte. Kinahanglan gani, magsulti gani kita, adunay ato basis, adunay ato ebidensya, gawas sa ato pulong. Kay kung puro ra pulong, i-counter ini sa nahitabo dito sa Kongreso na diin ang lower house o mismo ang National Expenditures Program ng presidente, may kabat lamang ng 898 billion sa total na tagpadaya ng DBE, mga kaigsunan, dito sa lower house. O kung imo sa pasangin lang si Speaker Martin Romualdez, nga naman sa pag-abot sa lower house, ila man tagdikrisan ng 73.7 billion. So,
medyo dili kon logical ang statement ni Saldico tungod kay sukwahi ini siya, sukwahi ini siya sa nahitabo, documented. Pero siya, istorya ra niya, kay an insertion gayud mga kaigsunan, nahitabo ini siya sa BICAM, sa BICAM, bicameral committee mga kaigsunan. So, ang 289 billion na insertion, dito nahitabo. Nga naman, pasangilan manimo ang presidente. Gawas pa, ang imo sultira, wayay backup evidence na nahitabo, na diin recorded. Whereas, in dipinsa ng national government, pinagi sa ila mga tigpamaba, klaro karadyaw na anip na tagpasaka ng ato executive branch of government pinaagi sa DBM no kabatranan 898 billion o pag-abot sa lower house niabot trakan ila tagdikrisan ng 73.7 o ni kabatrakan ng 825 billion. So sa ato panuubos pag-abot sa BICAM mga kaigsunan, sa Senate version diri sa BICAM, no abot na ng 289 billion ang insertion o mikabat ang total budget ng DPWH mikabat ng 1.13 trillion kapisos mga kaigsunan. Sa dunan kaw, arang kadako ang pag-increase. So makita gadon nato mga kaigsunan ang testimony ni Ija Pamulong ra man to. Pamulong ni Saldico, medyo adunay mga inconsistent na nahitabo na diin dili siya kon backup ng official record ng ato DBM, ng ato lower house, sanan sa Senate, apil na sa bicameral committee mga kaigsunan. So, ako nakita na medyo palso, palpak ang tagpasupot na propaganda ni Saldico kay kung ato tanawon ang General Appropriation Act, kadaghanan ija ngayan kay mismo sa BICAM mga kaigsunan no pirma gadon si Saldico na siya ang chairman sa appropriation sa lower house o may pirma sa si Chis Escudero being the Senate President o guban pa na mga senador o congressman apil na ang chairman sa appropriation sa Senate na si Grispo mga kaigsunan. Medyo taglawon pa nato adunay discrepancy ang statement ni Saldico mga kaigsunan. Medyo palpak para nako kay dili man kon taglaong pa ang ila ebidensya, wayay taglaong pa backup na taglaong record, official record ng gobyerno. Importante gadon mga kaigsunan na ang musulti kaw gani kinahanglan gadon adunay backup na official document, dili ra lamang istorya. Kaysa doon ra mag-istorya. So makita din na medyo inconsistent ang mga statement ni Saldico. So makita nato na ang presidente way kalabutan sa insertion except to sign the General Appropriation Act na diinya gadud niya matanan pagbito mga kaigsunan ang program na mga proyekto. Now, kuman mga kaigsunan, adunay ato din ni gusto ipabati sa mga Surigao-non. In-statement ni Mayor sa lungsod sa Dapa na si Mayor Abit Matugas Abiho na igsuon ni Lalo Matugas na anti ni former Congressman Tigbak Bingo Matugas. So, ija ay statement ato pamation mga kaigsunan para ang mga Surigao-non babati nila inisida courtesy ini ni Manager John Clerigo sa Pikas na istasyonan kay inisab na mantala man ini sa Cup of Politics of Surigao
ato ipabati sa mga Surigao noon para maklaro, maklaro gayud kung unoy nahitabo diha sa pulo sa Siargao ug bukas Grande kung giunsa ang mga proyekto na diin medyo taglaw nato bulyaso, bulyaso gayud na pamation taanay, pasalamat kita ka John Clerigo na ija initag publish. Pagkaman, pasalamat sa kita sa Cup of Politics Surigao. So ato paminawon ang statement ni Dapa Mayor Abit Matugas Abiho. Ato trohon mga kaigsonan ang statement ni Dapa Mayor Abit Matugas Abiho para gayud maklaro sa mga katawhan na ini ato programa dili tumo-tumo, tinuuray gayud ini siya na hala sige ato ibalik ang statement ni Dapa Mayor Abit Matugas Abiho.
So mga kaigsunan, amo adto ang statement ni Dapa Mayor Abit Matugas Abiho na igsuon ni Congressman Lalo Matugas. Now mga kaigsunan, so sakto si Mayor Abit Abiho, Mayor Matugas Abiho, si Abit, na diin ang mutubag sa mga isyu, kinahanglan ang duha ka kanhi official karon ang incumbent na si Congressman Lalo Matugas. Kay before Congressman si Bingo Tigbak Matugas, ang Congressman si Lalo Matugas man. O napulihan siya kay no graduar naman siya pagka Congressman, nagsugod sab si former Congressman Tigbak Bingo Matugas niya tong 2016 o natapos sa tuig 2025. Naukuman ang Congressman si Lalo na. So ang ngayon sila manubag mga kaigsunan nga naman na doon na may 10 billion kapin. Kung niya ako masadok mga 10.5 maganan to. 10 billion ka mga proyekto na ang kontraktor mao ang Bumitrix Development Corporation. Kay kung ato tanawon mga kaigsunan, ang Bumitrix Development Corporation, ang mga tag-ija mao ang Matugas Abiho na diin peskasin ni Bingo Matugas. So sa ato pa within the 4th degree. Magpeskasin sila si Congressman Lalo Matugas, si Ronald Abiho, kwan sabi ni siya, taglaong pa pag-umangkon ini siya, kay anak man ini siya ni Abit na diin ang apelido ni Abit, Matugas. Si Ronald Matugas Abiho. Pag-umangkon ni Lalo, o piskasin ni Congressman Tigbak Bingo Matugas. So, adunay taglaw pa conflict of interest, kay doon na may pecuniary interest mga kaigsunan. Sigurado ako ini, kung mapile ini na kaso before sa opisina ng ombudsman, dili na ini mahitabo ng taglaong nila ng illegal use of public funds or malversation under Article 220 of the Revised Penal Code mga kaigsunan. Kay klaro naman ganun ini, may pecuniary interest naman ini, kay uno man ilaman ang korporasyon, makonsider man siya, kay dili man mahatag ang proyekto sa Bumitrix Development Corporation kung dili sila parin o kasin o pag-umangkon mga kaigsunan, kay sumaya sa ato na ibawan sa tuig 2025 kuba na tuig ra ang nakuha na project o amount ng Bumitrix Development Corporation ni kabat ng 1.8 billion kapisos. Ay 90% sa proyekto sa pulo sa Siargao ug Bukas Grande nakuha og naangkon ng Bumitrix Development Corporation na diin ang tag-ija mao ang Matugas Abiho mga kaigsunan. Kuman mga kaigsunan, adunay kadun statement bagantan ako gani si Mayor Abit Matugas Abiho, bagan mo tuwaway nga. Uno man kuno na sila may patubagon, uno man na sila may pasinganlan, na waya man gani sila baka bisan piso, bisan pakapipa, kay gani ang ija mga proyekto na inadyo sa mga senador, tagangkon pa, tagkuha pa ng congressman sa distrito 1 mga kaigsunan na mga matugas. Ija ini tagkasakit, di gani kuno sila makabuyos ng equipment sa maong corporation, bisan pa man ija anak. So, makita nato mga kaigsunan na kinahanglan
an Independent Commission for Infrastructure imbestigaran ini nahitabo dinon sa pulo sa Siargao tungod kay nganuman na halos tanan proyekto diha sa pulo sa Siargao ang nakadaog sa bidding walain kundili ang Bumitrix Development Corporation sa Dunangkaw 90% sa proyekto sa pulo sa Siargao na angkon kini ng Bumitrix Development Corporation. So makita nato mga kaigsunan kung si Bungo pagpailan ni Trillanes ng kaso o na plunder na diin ang ija ama o gigsuon amoy tag-ija sa kontrakto sa construction ng walain dili kundi walain pareho rasab way diferensya sa nahitabo sa pulo sa Siargao ug Bukas Grande na diin ang 90% ng mga proyekto na adunay budget sa GA 2025 90% tag-angkon o nga nakadaog sa bidding walain kundili ang Bumitrix Development Corporation. Pastilan former Congressman Bingo Tigbak Matugas taguno manidyo ini na tagsulo raman dahil kintay mga ginagmay tag 5 million sa iba ng mga kontraktor pagana pero kung imo tan-awon basta mo 9 million na gani na proyekto sigurado ang makadaog sa bidding yan ay laing kundili ang Bumitrix Development Corporation na diin ang tag-ida pag-umangkon ni Lalo Matugas nang kay pag-umangkon man so sa ato pa 3rd degree ang ila relation delikado si Lalo o delikado sa si Tigbak Bingo Matugas kay 4th degree within the 4th degree man so sa ato pa may conflict of interest nan kay delikado ini kay dako-dako ra ba na amount 1.8 billion sigurado ako dili pa magpistan Surigao sigurado ako mapaila na ini sila ng kaso mga kaigsunan ang nakalaya ra ba kay si Rimulya amoy ombudsman na diin adunay mandato sa dihang DOJ Secretary pa si Rimulya adunay mandato gadon sa ija na kinahanglan lupugon jadton mga tao na na-involve sa corruption sa DPWH mga kaigsunan. So klaro karadaw mga kaigsunan na kinahanglan gadon imbestigaron ini kay gani kung ato tan-awon 1.8 billion sos unsa ba sa panahon ng eleksyon grabe na mga panhatag sa mga katawan anton ba na kwarta ila ra ba sa kwarta gihapon tag-ilag ra sila ni Tigbak Bingo Matugas mga kaigsunan kay hamang kaw gadon ng kwarta pila ra may sweldo ng congressman pila ra may sweldo ng congressman uno man naggrabe man bagan makalilisang man ang panhatag sa Dunangkaw si Daraan sa ila partido si Dara may gadon may kwarta sa Dunangkaw duha ka congressman si Jay nagfinance plus jagam pa siya pagka-congressman ang bada kay sus uno ini katinood na ang kwarta bada sa mga project amo na may bada tagamit sus nang kamo ni doon mga katauhan sa pulo sa Siargao nalipay ba kamo ini kuman ang pangapangitabo na ang idyo kwarta na taghimutanan ng proyekto taglamon ra ng Bakunawa sus sa Dunangkaw ba sa bagay ang mga katawhan ko man sa pulo sa Siargao nalipay kay hamok trabaho kay tag-apas ng Bumitrix Development Corporation basin maapas pa na ila tagtrabaho ang mga ghost project na waya nila mahimo ila na hinahinayang pagbabarog pero yan na yung oras sa non-consummated na ang crime mga kaigsunan tungod kay nakubra naman ang kwarta consummated ng crime wala na diretso na ini
kalabuso na ini, taon-taon ini, ayay, pagka way labot na apil. Kay maapil, mga jod apil mga engineero, kay gani, adto na ako na ibawa na may tagtangtang na, na mga official sa DPWH o sa dili madugay, magpa-problema na ini. Aniban siguro maghikog. So, amoy na ito, tanawon mga kaigsunan, kay gani, mismo ang Sandigan Bayan, ang Sandigan Bayan mga kaigsunan, nagpalugwa na ng warrant of arrest. Nagpalugwa na ng warrant of arrest dari Republic of the Philippines, Sandigan, Quezon City, 3rd Division. Sandigan Bayan 25 Criminal -0021. Illegal use of public funds or many property under Article 220 of the Revised Penal Code. Dari People of the Philippines Plaintiff versus Attorney Francisco Tinio Matugas et al. Ono ini katinood mga kaigsunan na ang 3rd Division ng Sandigan Bayan nagpalugwa ng warrant of arrest sa mga katauhan o sa mga tao na na-involve sa illegal use of public funds or property under Article 220 of the Revised Penal Code. So, mangutana kita kan Congressman Francisco Tinio Matugas. Ono ini katinood na nagpagawas ng order ang Sandigan Bayan na ikaw, pagadakpon kung dili ikaw maka-put up ng bilban na kantidad 12,000 pesos. So, gamay ra. 12,000 pesos. So, ono ini katinood na para adunay liberty ang ato congressman diya sa 1st District sa pulo sa Siargao na si Congressman Francisco Tinio Matugas nag-put up ng bilban kay kundili mag-put up siya ng ban ng kantidad 12,000 sigurado siyakoy na sila mga kaigsunan kay mapriso man sila pero nag-put up man sila ng bilban adunay ija temporary liberty o temporaryo na kagawasan mga kaigsunan kay mismo naman ang Sandigan Bayan amoy na igadoy nag-issue warrant of arrest against na katinood Francisco Matugas. Apil na si Merla Padayhag ang kanhi accountant sa Kapitolyo kay sa nahitabo mga kaigsunan panahon sa audit ang probinsya ng Kapitolyo under the leadership of former Governor Lalo Matugas nagdonar ng 70 million sa Siargao, sa probinsya ng Surigao del Norte o sa Surigao City, nagkantidad ini ng 70 million na magpalit ng libro. Libro na mga inkantadya. Waya dini, waya dito. Okay ratana kon Pipi ang Pilar. Kay bagan, okay dyan to na libro. Pero ang palit ni tagdonar o adunay kasabutan na ang dipid magpalit ng mga inkantadya na mga libro naabot kini ng 70 million apan ang Surigao City waya sila magpanadyon. Kay kung ako tanawon mga kaigsunan ang kwarta sa calamity fund dili dyan pwede magamit sa dili kon kalamidad na mga event. Kung kalamidad pwede pero ang pagpalit ng libro mga kaigsunan waya daon ma-inline sa mga fortuitous event or force majeure or kalamidad mga kaigsunan. Kay kalamidad gani ang 5% mga kaigsunan na calamity fund ng probinsya ng Surigao del Norte gamiton dyan sila sa panahon sa preparation na adunay bagyo o adunay bagyo mga kaigsunan o kalamidad o mga linog ba o sunog kung uno. Pero ang nahitabo sa panahon ni Lalo Matugas samtang ang mga balay ng mga Surigao nun nangaguba ang mga top ng waya
naglisod sila, mismo gani ang pagkaon, kay, may trabaho ito na mahitabo, kay, ajaraman man limpyo, magpanday ng mga bayay, aday nuan papalita ang DepEd, tagdonaran ang kwarta ang DepEd, without the approval ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, o wayay approval sa Sangguniang Panlalawigan, ida tagdonar ang 70 milyon kapisos kapin kung waya kumasadop mga kaigsunan para ipalit ng libro. So, anahitabo sa maong libro, ang kadaganan sa maong libro mga kaigsunan, dito tag-stack sa Provincial Convention. Jesus, naibuyong ako, si may baday ni mamalig na maligya? Ang Kapitolyo ba? O ang dealer? Kung sino na dealer mga kaigsunan na ang mga libro tagbutang man sa convention center na diin pagpanlimpyo kay dadawon ang convention center, nasakpan na grabe kamok na mga libro na tag-stack na mga inkantadya na mga libro dito sa provincial convention. Ogsa, nakita ng gobernador na sus, ay kadako ini na binuang. Sa dunang ang Kapitolyo na inuha na nag-stack, nauntana ang mag-stack sa mga libro, daton man sealer. So, pangutana ini si may ba dyan sealer? Ang probinsya ba ng Kapitolyo o sino na nahuwampor? So, amo dyan to mga kaigsunan na samtang nagkalisod ang mga katawan, ang silalo matugas, adahin isip gobernador na malit hino at nagpapalit hino ang DepEd ng libro. Amoy tagsilong sa uyo sa mga estudyante panahon na mag-uyan. Yan na may kapuslanan. May kapuslanan na mga istorya, na mga libro, mga kaigsunan kay ono man to, inkantadya man, mga waya din, waya dito na mga libro. So, kuman, mga kaigsunan, kung waya ako masadot, kung ano ini katinood, mangutana kita kan Francisco Tinio Matugas, kan congressman, kay kisa ko man congressman ono katinood na ang 3rd Division ng Sanggunian, Sandigan Bayan ng Republika ng Pilipinas na daw sa Quezon City, nagpalugwa ng warrant of arrest versus Attorney Francisco Tinio Matugas et al. Apil na si Maria Merla Padayhan na maoy accountant man bagan ini sida, budget ba ako kay bayo. So, amo ini kita sida, madaw gani kay nakapiyansa si Congressman Lalo Matugas kay 12 million at 12,000 naman sa pampiyansa kay kuan naman illegal use instead na plunder, kay nakita man kita din na dunay seller mao na tag-ubo sa illegal use of public funds or property under Article 220 of the Revised Penal Code. So, kuman, para adunay temporaryo na liberty na makapanaw-panaw si Congressman Lalo Matugas. So, nagpiyansa siya ng 12,000. Pero pag abot ini sa panahon, kung matigbak, delikado. Pero tanaw na ko, ano naman kuman, 85 naman sila, So, sa ato pa, medyo taglaong pa, di pa matapos ang kaso, dugay pa ini sila. Pero kung paspaso ng kaso, delikado si Congressman Lalo Matugas kay magsagubang na doon sila ng mga taglaong pa nato problema. So, mga kaigsunan, ato anay i-gritod si Florifel Luloy Banasya na maoy PCL President, kuman ex-officio board member na sila. So, ang ija gadon mga panlantaw, maumang gadon ang Karadawan ng Surigao del Norte, apil na ang lungsod ng San Francisco, Surigao del Norte. Kung waya ko masadop mga kaigsunan, ang San Francisco, bagan kaysa una anawawon man, bagan dunay ila plano na ibalik ang anawawon na ngayan. Ang mahitabo, San Francisco, anawawon, Surigao del Norte. So, may apelido na si San Francisco na anawawon kay kadaganan gon Masaya o paglaong San Francisco, isahay ato sa Amerika, isahay ato sa Agusan Sur. So, mas maradaw ka doon na butanganan
San Francisco anaw-awon kay klaro man na sa una gadud anaw-awon man gadud siya may istorya man kabahin sa nawawon og nakita na ako mga kaigsunan hapit naman to pista ang lungsod nga nanawawon og anato ISB o Kuman ex officio board member na si Floritel Loloy Banasya adunay pahibalo sa ato na sa dili madugay matukod na ang windmill kay ipiparko may nakakuha ng kontrata dili man jaon kun bumitrikso dili sab kun lomo ni Congressman Isbarbers o ni Congresswoman Badit Season Barbers dili man ko nila kay jaon siya bagan dili jaon siya kun sa DPWH kun dili foreign funded ini siya na diin amo ini siya an ambition ni Congressman Isbarbers na matukod ang windmill diha sa lungsod ng San Francisco. Matod pa ni Floritel Loloy Banasya na sigurado na sa dili madugay ubay-ubay gadod ang mga development sa lungsod sa San Francisco gawas pa diini ang DOTR nagsurvey na sila na pwede butangan ng pantalan o pier ang lungsod ng San Francisco kung naasa man ini si Janapit daon ay plano na diin butangan ng windmill sa sunod tuig makita na hinahinay na dyan siya o ang taglaong pa pier ng lungsod ng San Francisco under sa DOTR mga kaigsunan. So ubay-ubay ini siya kay kung nato sa tanawon ang Department of Public Works and Highways pinaagi ni Engineer Doji Morales o sa regional office kay sa regional office man ini siya na budget matawo na gadon ang diversion road magsugod sa Banbanon abot dito sa Malimuno mga kaigsunan og mainit. So hinahinay na gadon ang ato probinsya pag-asinso kay sa dili madugay kumangani first class province naman kita klaruhay first class province ng Surigao del Norte under the leadership of Governor Lyndon Barbers. Waya nila makabot sa panahon ng matugas ang first class province na classification pero paglingkod ni Governor Lyndon Barbers kumana tuig first class province na ang Surigao del Norte mga kaigsunan. So una sa tanan ato sa igrit inin ato mga amigo dinhi sa kahanginan labi na kan Armelita Escatron so ini na sila bagan sa Surigao then jari sab si Randy Borja Pico nagmonitor sa ato og si Greg Safico jari sab si anato managers na si Napoleon Hubita nagmonitor sab og si Kabunyog Edward Tabanyag so dito sa Butuan City or sa Kauluhan may ni sila og usab si John Mart Contamina nagmonitor sa ato si Barangay Kagawad John Caranto sa Barangay Sabang Tris nagmonitor dato o usab ang ako mga amigo na sila si Attorney Bernal si board member Attorney Victor Bernal o usab kan board member Ricabo o gubang pa mga kaigsunan kay ini sila apel sa mga ko kumpare na si Toti Katri o si Carl Casura si Carl Casura o ka Vice Mayor Alfonso Casura na kanunay gadyon naghatag ng karadyawan ng ato dakbayan sa Surigao. So yan may kitay oras mga kaigsunan tuon ako to ni kwan din na ang Pelbec daton mga interesado ng mga munisipyo na gusto nila mabutangan ng coconut mill na maghimo ng cooking oil. So I hope na taglawang pa kung interesado sila labi na ang mga mayores punta ka lamang ako nidyo kay ato taglawang pa ipadayag dito sa Pelbec mga kaigsunan kaya doon na may kitay kaila ang San Francisco
tag-award na ng eligibility na dili sa madugay masugdan na ang maong proyekto kay gani kuman November 27 ang taga-PhilMIC mukari diri para sa pagkuha sa mga requirements para masugdan na ang mini plant ng cooking oil sa lungsod sa San Francisco. So yan na may kitay oras mga kaigsunan, mula ora ka na ko sa inyo na kini si Jimar Piral de la Gabino, busis sa mag-uuma, magpasalamat sa mga Surigaunon og lumulupyo sa Caraga. Moingon, daghan salamat. God bless Surigao. Ano yung ano? Tukar na. Tukar na. Tunda na 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 extra. Wala lang kita rin. Kung sa India, ano? Extra. Extra. Kining Jamar Kamaturan? Oh. Sure ka. Sayri, kini nga programa nahimugso aron mapalanok ang kahimtang ug hulagway sa atong mahal nga Surigao ug masayran sa katawhan ang tinuod nga mga panghitabo. Kini mahimong sukdanan sa umaabot nga mga panahon aron magiyahan ang katawhan sa saktong padulnan aron magkaot ang hiniusang kalambuan ug adunay seryoso ug tinuuray nga pagserbisyo sa atong mga opisyalis. Pero kung di ano nga. Mabati matag alas 8 hangtod alas 9 sa buntag sa adlaw Sabado. Og kini gidumala sa usa ka real estate practitioner nga si Jamar Dilapa Gabino nga usa kalumad nga Surigao. Kamatuoran, Sayri. This land Punta naman ka. is mine. God gave this land to me. Magkinunguyak, This brave and ancient land to me. kayo